Matapos ang 5 taon, bukas na ulit sa publiko ang Museo BSP. Dito mababalikan ang kasaysayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga perang ginamit noon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Arles de los Santos. Sabi nga nila, walang permanenteng yaman. Gaya ng pera, dumaraan lang. Pero dito sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang mga ito nananatili para ikwento ang yaman ng ating nakaraan. Ito ang Museo BSP na nagbukas muli makalipas ang 5 taon. Dito matatagpuan ang mayamang kasaysayan ng numismatic evolution ng Pilipinas o ang mga perang ginamit mula pre-colonial period gaya ng piloncitos at barter rings. Ang pagdating ng mga pilak na barya noong panahon ng Espanyol, maging ang Mickey Mouse money noong Japanese occupation, hanggang sa pinakabagong Polymer Bank series, patok sa mga coin collector gaya ni Jean na bumiyahe pa mula Quezon City kasama ang pamilya. I think this is important para alam nila kung ano yung history ng pera ng Pilipinas, bakit ba nagkaroon ng coins, ng bills, ano yung past ng Philippines na nag-contribute dun sa ano yung ginagamit natin naman pera ngayon. Gamit ang magnifying glass, masisilip ang nakaraan ng mga koleksyong perang papel at barya. Like this, o di ba? Alam niyo ba mga kapatid na ang salitang barya ay nanggaling sa Spanish word na barilla na ang ibig sabihin ay small denomination of coins o mga panukli na ginamit noong panahon ng mga Espanyol. Kaya naman dito sa BSP Museum, makikita ang iba't ibang koleksyon ng mga ito na nagpakalat-kalat sa Tondo at Cavite noong unang panahon. Not every museum would have a numismatic collection to showcase, and it's unique in terms of content. This heritage, we would like to not only educate the public about it, but at the same time, these are some of the things that we would like to pass on to the next generation of Filipinos. Bukas ang Museo BSP mula Lunes hanggang Biyernes, 9 a.m. to 4 p.m. Papel man o barya, ang halaga ng pera, hindi basta nasusukat sa denominasyon nito dahil sa likod ng mga personalidad at sari-buhay na nakaukit dito, nakatala ang mayaman nating nakaraan na maaari nating ipamana sa susunod na henerasyon. Mobile Journal, Arles de los Santos po. Hatid ang mukha ng balita.